Ito po ay araw ng linggo at tayo po ay magsimula ng magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng isang misa. Ngayon ay ikatlong linggo ng Kwaresma. Isang malaking hamon sa atin ngayon ay paano natin may padalama sa ating Panginoong Diyos ang pagsunod sa aral ng Ebanghelyo. Malaking hamon din ito sa ating mga tao kung nagdupungan nga pang mabuti ang ating pamilya. Bilang Kristiyano, may paalaala at babala sa atin ng Panginoon na kung hindi tayo magbabago, wala tayong gansang matatanggap at kasama na dito may naasakasan nating kalawalhatian. Kung kaya, binibigyan tayo ng pagkakataon ngayong panahon ng Kwaresma upang mag-iusap at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Sapagkat si Kristo lamang ang may kapangyarihang ibigay ito sa mga taong lumalapit at totoong nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kaya halina't simulan natin ang pagbabawang buhay. Sa ating mga panalangin, isama din po natin ang nagdiriwang at nagdiriwang ng kanilang karawan na sina Rodin Perlas, Lea Saludes, Alfred Sarmiento, Maribel Candelaria, Rosilian, Maribel Villavicencio, Margie Grimaldo at Mary Angel. Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakayon sa iyo, lahat ng nasa tanari, nababati mo at walang lihim na nalilihim sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo, upang kami kapat na umibig sa iyo, marapat na mamuri sa iyong banal na pangalan, sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo yung Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, napapaloob ang buong kabusan at katuruan ng mga propeta. Magsiluhod ko ang lahat. Ating buong pagsisihan ang ating mga pagkakasala sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Amen.
Gawin kayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan, pagkabahan sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Diyos na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ako. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin. Kayo manalangin. Makapangyarihan ng Diyos na puspos ng awa at kabanalan, ipinadarama mong magkakamit ng kapatawaran ang mga makasalanan sa tulong ng pag-ayuno at pagpalulong. Sinasamo namin sa iyo na kaming kapakumbaba ay nagsisisi at natatanggap buhat sa iyo ng awa at pagtawad upang sa gitna ng aming kasalanan at kailangan ay makapagpanimula kaming muli sa buhay na kalugod-lugod sa iyong kalooban sa pamagitan ni Kristo na anak mo. Atin din isama sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na magdiriwang at mandiriwang ng kanilang garawan, lalo-lalo na sinarot sa din, Perlas, Lia Saludis, Aljet Israel, Minto, Maribel Candelaria, Rociel Lial, Maribel Vicencio, Margie Grimaldo, at Nerian Wayne. Nawa, Panginoon, itong iyong mga diriwang ng karawan, ay patuloy mong kuskusin ng pagpapalat, biyaya upang mamustos ng kalakasan, kadalakan at kasaganaan. Ang hindi o Diyos, sa aming dinadalangin, itong aming mga kapatid na may karamdaman, lalo-lalo sa naman yung Vicencio, Rodi Saludis, at Padre Grimaldo. Nawa, Panginoon, kalakasin mo po sila sa pamagitan ng awa at pagalingin, Panginoon, sa kanilang karamdaman. At aming din inaalala sa aming kapatid na sa makabilang buhay na, lalo-lalo sa mga pinagsinalo sila at sa Manalo, Fidelito sila, Jeronimo Fuyas, at Narcisa Florias. Nawa, Panginoong Diyos, ay buksan mo ang pintuan ng langit para sa kanilang paggalog ang buhay na wala hanggan. At aming patuloy ng mga panalangin, may pagpasalamat dahil sa Diyos sa pong sa Dimas Pagsos. Nawa, O Diyos, ilapan mo po ang iyong mga pagpapalang biyaya upang sa iyong mga anak na nalilingkod sa iyo at limbangan ay masumpungan nilang kalakasan, kagalakan at kasaganaan ng buhay. Ang natin aming dalangin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon na buhay ng haring kasama mo at ang banal na Espiritu isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsipo po ang lahat para sa mga pagkasa. Pinagbibinan si Moises ng Diyos na alisin niya ang kanyang panyapak sapagkat siya'y naroon sa lugar ng kabanalan. Ito'y nangangahulugan na sa ating pagharap sa Diyos, alisin o linisin natin ang ating mga sarili sa kalamihan, dulot ng ating mga pagkakasala. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na iyon,
Moises ang nag-alaga sa kawan ng ginaniyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon nagpakita sa kanya. Parang hinga sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nabiliyap ito ngunit hindi nasusunog. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tinantungang mabuti kung bakit hindi nasusunog gayong nabiliyap." Nalalapitan na ni Moises, tinawag siya ng Panginoon, buhat sa nabiliyap na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" Sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Subayin mo ang iyong sandalias, sapagkat pananadako ang pinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daig. Kaya bumaba ako upang sila iligtas. Ialis sa Ehipto at ihatid sa lupain mayaman, malawak at sagalak sa lahat ng bagay." Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mo, sinugukan ni ako nga ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalan ng tinatawag na nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng sanlilahi, ang salita ng Panginoon." Salamat sa Diyos. Korinto, kanyang sinabi na ang taong nagnanais na sumunod kay Kristo ay kailangang pasanin ang cross ng Panginoon, upang sa gayon ay manatili tayong matuwid kagaya ng mga nauna sa atin. At sinasabi rin ni San Pablo na huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay,
Nang sa gayon ay hindi tayo matulad sa ibang tao na nilimot rin ang Diyos dahil sa kanilang kapabayaan at walang humpay na paggawa ng kasamaan. Ito'y pagsusumamong binabanggit sa atin ni San Pablo. Nang sa gayon, malinis pa rin tayong haharap sa luklukan ng ating Panginoon. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating nulo na sumunod kay Moises. Sila lahat ay naliliman ng ulam sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na bulan. Sa gayon, nabautismuhan sila lahat sa ulam at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain sila lahat ng iisang pagkain espiritual at umundin ng iisang inumin espiritual. Mula sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinugda ng Diyos ang marami sa kanila, kaya nagkalat sa ilang ang kanilang mga bato. Ang mga nangyayari ito ay babala sa atin upang huwag tayo magnasa ng mga nasamang bagay, gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nagsulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom, at ang tumindig upang sumayaw. Huwag tayong makikiapid, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya 23,000 ang namatay sa isang araw. Huwag nating susubukin ang Panginoon, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya sila'y pinuksa ng mga ahas. Huwag din tayong naliplamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya tinipol sila ng anghel na mangunguksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba. At nasulat upang turuan tayo mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aahalang sa iyo nakatayo. Baka siya ay mabuhay. Wala pang pagsubok na dumating sa iyo na dinanas sa lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulong na kayo subukin ang higit sa inyong mga karne. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang pagtagumpayan iyon. Kaya nga mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo, sapagkat kayo'y matatagin. Kayo na ang humatod, ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Thank
banal na Ebanghelyo na ayon kay San Lucas sa kabanata 15, nagsimula sa unang talata ng talata 3, talata 11, hanggang talata 32. Luwalhati sa iyo, Panginoon sa Kristo. Ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Parisiyo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang tao ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalas sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang kalinghang nito. Sinabi pa ni Jesus, isang tao na may 2 anak na lalaki ang wika ng bunso. Ama, ibigay po na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at iko'y nabahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at do'y niluspay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding kagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya pinapunta dito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ng kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sabihin ko, Ama, nagkasala pa po sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya tumaroon sa kanyang ama. Malayo pa ay natanawa na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't pinatakbo siyang sinalubong, niyakap at pinagtan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala pa ko sa Diyos at sa inyo. Hindi na pa ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang buya at patayin. Kumain kahit magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay na walang ulit masumpungan at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya ng malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, bakit? May ano sa atin? Dumating po ang iyong kapatid, tugon nila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang buya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya lumabas ang kanyang ama at inamuamo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi niya ako binigyan kahit isang bisirong kambing para sa magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo na at pinatabang buya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling, ang lahat ng hari-harian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at mag-alak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, na wala ngunit nasumpungan. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pagpapalala sa iyo,